What's up guys? So for today's video, i-unbox natin itong bagong A200 from 70My dashcam A200 set. Dalawa to, merong rear camera. Maganda yung box niya kasi mafe-feel mo na premium siya. Ito yung plastic na pangtuklap ng ceiling ng sasakyan para hindi natin itago yung wire. Cable niya from the main camera to the power supply. Cable niya from the rear camera to the main camera. 5.5 meters ito. Cigarette to USB type A adapter. User guide niya, tapos yung aming stickers ng user manual. Tapos ito yung mismong rear camera. Tapos ito yung pinaka main camera. Ganda. Nalagyan pa natin ito ng memory card. So kakabit natin sa sasakyan natin. At testing muna natin to bago natin ikabit. Nilagyan ko muna ng memory card para ma-on natin. At ikinabit ko na yung power supply cable. At syempre yung cable from the rear camera. Idugtong na natin para ma-on na natin ang unit. After plugging the camera, hayaan muna natin na mag-boot at lalabas na yung language settings. Piliin muna natin yung English. Tapos skip muna natin yung change date at diretso muna tayo sa formatting the memory card kasi format talaga yan before siya mag-record. Nandito tayo ngayon sa loob ng sasakyan at kita nyo naman itong 70My A200 natin. Front camera ito. Kung gusto mong tingnan yung back camera, ito naman yung pindutin mo. Yan. Malinaw siya. Ito yung power supply. Ito yung cable na papunta sa likod. Dito na nilagay natin dyan sa ilalim dito para hindi makita. Yan yung back camera natin guys. Dyan natin nilagay sa center. Hindi naman siya masyadong nakakasagabal sa view dito kasi maliit lang siya. Ito yung forma ng back camera. Maliit lang siya. Kasi laki lang ng kamay ko. Wire niya. Wala nang memory card dito. Isa lang yung memory card lang sa main camera. Yan yung wire dito. Itinago ko dito. Tapos nilagay ko dyan. Diretso na yan sa front. Papunta sa main camera. Napakadali lamang na i-install ito. Maganda dito, meron siyang collision warning. Automatic na magre-record siya ng emergency video. Papakita ko sa inyo ang daytime na footage nito, pati yung nighttime. Makikita natin yung footage from the front camera during daytime. Klarong-klaro yung mga paligid, klarong-klaro yung mga puno, at syempre kung meron ng sasakyan sa harap, klarong-klaro din yung plate number sa harap. At ito naman yung footage from the rear camera. Hindi siya malinaw masyado unlike sa front camera, pero okay na rin, ayos na rin yan. At syempre makikita mo rin naman yung mga objects sa paligid. Medyo foggy lang siya dahil sa hindi malinis yung back windshield. Punta naman tayo sa night footage ng front camera. Malinaw naman siya, visible naman yung mga plate number ng sasakyan at ibang mga objects sa harapan natin. At masasabi ko na malinaw yung night footage ng front camera. At ito naman yung night footage ng back camera o rear camera. Makikita natin medyo foggy siya pero klarong-klaro pa rin naman yung mga objects sa likod. Medyo foggy lang siya, medyo hindi siya gaano kalinaw unlike sa ating front camera, pero ayos na rin para sa akin. Importante kitang-kita natin ang mga pangyayari sa likuran natin. So ang final verdict natin, pinili ko ito kasi maganda itong camera na ito. Mura lang, nasa 4,000 lang siya. Nabili ko lang sa Shopee. Ilalagay ko sa baba yung link kung saan ko nabili yung camera. Ang sasakyan pala natin is Toyota Veloz V. So hindi ko na kailangan ng iba pang features ng camera aside sa front at back camera kasi meron namang features itong sasakyan na ito na hindi na kailangan sa dashcam. So hanggang dito na lang. This has been Jay ng Frantic Dude Channel and peace to all. Bye bye!